Po, may isang video inilabas yung kampo ni Saldico at itinuturo niyang mastermind ng insertion ay mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos, at ang halaga ng insertion ay 100 billion pesos. At ito ay pinagpulungan mismo ng kasama si BBM Secretary Pangandaman, Nina, at saka si Speaker Romualdez na mayroon din approval. At the same time, si Bersamin. Any comments, sir? Ngayon, ano ba basta? Bigyan natin ang medalya yan. Bigyan natin ang medalya. Pwede play. Pwede na ba? Pa-play nyo. Ay, papasalamat ako kay Saldico. Papasalamat ako. Mababawasan ang kasalanan. Kung sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan yung safety and security niya. Tutulong ako dyan. Hindi dapat gobyerno kung may message ka kay Saldico. Taong bayan. Saldico, kung sinabi mo yan, taong bayan ang proprotektahan sa'yo. Yes. Magaling na desisyon yan. Sinabi ko rin sa mga nandito na binibisika sa Senado, ituloy niyo po ang katotohanan lang, yun lang ligtas nyo yung katotohanan. Yan lang ligtas mo, Congressman Saldico. Sinabi mo ang totoo. Thank you and my congratulations. Pasalamat uli ako kay Saldico kung nasalita na. Ano ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayo isang politician. Ano po pa pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba ka-corrupt yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa kay President Quirino, 5,000 lang piso yung aridola niya ginto raw 5,000. Mayaman yung tao tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Eto na lahat ng administrasyon may diferensya. Pero eto na pinakagrabe sa lahat. Eto lang hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa. Dinakaw na kinabukasan ng mga bataan. Kaya sinasabi ko nga, paalala ko lang sa mga bataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. So dapat umilo sa mga kabataan para may ligtas pa kung pasakali ang ating bansa sa kamay ng mga di ba na ano itawag ito mga wala nang word na mahanap. Wala nang word na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo yung mga Gen Z natin, Manong, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, kinabukasan nyo to, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin to para sa inyo, hindi po para sa atin. Dahil hindi namin alam kung hanggang kailan kami, bari bukas, patayin kami o pamatay. Pero ito, kinabukasan nyo to. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sino nakinabang, yun ang ikulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang umaga po. Gob, Edtan, 96.7 FM, Prime News TV, TV na, dyaryo pa. Nahawa ko kay Gob Nadama yun doon Gob, gaano katotoo yung balita na pinagkakalaghon ng, ewan ko kung kalaban nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw maghahabot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho siguro lahat ng tikbanan mangkukunan mo para dire-diretso na maubos ng magnanakaw dito sa atin na Gob. Gano'ng katotoo yan? Well, nagpapasalamat ako kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung meron gumagawa niyan. Dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, Gob, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao mag-apot. Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Million ba? Million?
Aabot ang milyon yan. Galit ng tao, galit ng tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billions ang darating. Sa loob ng isa, 2 araw, 3, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, politiko ulit, nakikiusap po kay President BBM that the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas masahol pa abuti mo kung galit na galit ng tao. So, mag-resign kayo. Nobody is perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba ang mga pinasto mo, mga nag-advise sa'yo. Hindi ko na kayang pagtakpan kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na po may gusto sa inyo, galit na po ang tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalong-lalo na mga Gen Z at mga pinakabataan. Mga naghihirap ngayon, umiiyak, maawa po kayo sa ating kababayan. That the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. Then I think the people have decided. They will never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag nyo na po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, magsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting grabe korupsyon. Nagbibitaw agad sila sa hiya. Marami nang nangyari. Huwag mo nang antayin pa yung magaling ng tao. Like Nepal, sinulong nila yung konting nang patayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana pong patagalin. Dahil kung mag-umpisa ito, rally, mapapayaran po kayo sa dami na magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo na ulitin, sinabi nyo kagabi, wala lang po lahat yan. As sino nagturo sa inyo, di ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero bali po yun dahil dito po yung sinasabi nyo. Kung pakukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang sinasabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasa ngayon yung mga malalaki. Kung tuturo yung mga engineer, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan mag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito, ang lalabas ng lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan, may mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. A peaceful movement para mapitaw si President Marcos or habulin niya na huwag nang kabuti ng 16 para hindi na siya bubulgar pa lahat yung mga iba.